The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. On one occasion, a lawyer stood up to pose this problem to Jesus. Teacher, what must I do to inherit everlasting life? Jesus answered him, What is written in the law? How do you read it? He replied, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Jesus said, You have answered correctly. Do this, and you shall live. But because he wished to justify himself, he said to Jesus, And who is my neighbor? Jesus replied, There was a man going down from Jerusalem to Jericho who fell in with robbers. They stripped him, beat him, and then went off, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road. He saw him, but continued on. Likewise, there was a Levite who came the same way. He saw him and went on. But a Samaritan who was journeying along came upon him and was moved to pity at the sight. He approached him and dressed his wounds, pouring in oil and wine as a means to heal. He then hoisted him on his own beast and brought him to an inn where he cared for him. The next day he took out 2 silver pieces and gave them to the innkeeper with the request, Look after him, and if there is any further expense, I will repay you on my way back. Which of these 3, in your opinion, was neighbor to the man who fell in with the robbers? The answer came, The one who treated him with compassion. Jesus said to him, Then go and do the same. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mayroong kasabihan sa wikang Latin, Vita bonorum viva lectio, nang ibig sabihin ay ang buhay ng mga mabubuti o di kaya ang buhay ng mga santo ay isang buhay na pagpapahayag ng salita ng Diyos. It's a living proclamation. And today, we celebrate the feast of a saint whose life exemplified a living proclamation of God's Word. Yan ay si San Martin de Porres. Kung inyong makikita yung imahen dito sa kanang bahagi ninyo, yan po si San Martin de Porres, isa pong Dominican na cooperator brother. Hindi po siya pare. At sa tuwing nakikita ko ang kanyang imahen o yung iba niyang mga larawan, 3 bagay yung aking napapansin sa kanya. Una, yung kanyang kulay. Pangalawa, kadalasan may hawak siyang walis. Pangatlo, bukod sa walis, mayroon din siyang daladalang tinapay. Ang kulay niya, ang walis at ang tinapay. Yung kulay ni San Martin ay kapansin-pansin dahil hindi tulad ng ibang mga santo na kay puputi, siya ay maitim. Ito ay dahil siya ay pinaghalong Espanyol at lahing itim. Kaya nga't ganyan ang kanyang kulay. And what is so significant about that, his color, is that it makes him so accessible. It somehow presents him as a saint for all. Hindi siya yung isang santong nasa itaas,
Katulad ng mga artistang kay lilinis ng kutis, kay puputi. Pero he has the color of an ordinary person. Na para bang sinasabi sa atin na, tingnan mo ang kulay ko. Ordinaryo ako, pero naging santo ako. Yung pangalawang napapansin ko sa kanya, yung hawak niyang walis. Nung siya'y nabubuhay, napakasipag ni San Martin. Dahil nais niyang maglingkod sa simbahan, pumunta siya doon sa kumbento ng mga Dominiko para manilbihan. At doon ay walang sawa siyang nagsisilbi sa kanya. At yun yung sinisimbolo ng walis. And this broom symbolizes the obedience of Saint Martin de Porres. Wala sa kanya kung mababang trabaho sa tingin ng iba yung ginagawa niya. Basta ang mahalaga sa kanya, magawa niya yun at magawa niya ng mabuti. At yung pangatlo na nakikita natin sa kanyang imahen ay yung tinapay. Dahil bukod sa pagiging masipag niya at pagiging masunurin, si San Martin ay isang taong punong-puno ng pagmamahal. He was a person of charity. Kapag may nakikita siyang taong nangangailangan, tinutulungan niya. Kapag may taong nagugutom, pinapakain niya. Minsan nga may pagkakataon na yung kumbento nila, nagulat yung mga ibang Dominiko, bakit ang daming tao dito sa ating kumbento? Mas marami pa sa mga prailing nakatira doon. Ito'y dahil pinapasok silang lahat ni San Martin dahil yung mga taong yun ay nangangailangan ng tulong. Yung mga taong yun ay nangangailangan ng pagkalinga at nagugutom sila. Kaya pinapasok niya sila para sila ay kanyang tulungan. Maaring itinatanong sa kanya nung ibang tao, bakit mo ginagawa yan? At natitiyak ko ang sinasabi lang ni San Martin, bakit hindi? Dahil para sa kanya ang paggawa ng tama, ang paggawa ng mabuti, ay hindi kinakailangang maghintay ng kung anumang posisyon o kung anumang utos. Kapag ito'y nakikita mong dapat gawin at tamang gawin, ginagawa ito ni San Martin. Kaya nga't napaka-akma nung ating Ibanghelyong binasa sa araw na ito sa buhay ni San Martin de Porres. Dito sa ating Ibanghelyo nabasa natin yung tungkol sa tanong ng isang tao kay Jesus kung ano ang kailangan niyang gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan. At sinabi lang ni Jesus, mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso, isip, lakas, at ganun din mahalin mo ang iyong kapwa. At pagkatapos noon, ikinwento niya yung isang kwentong alam na alam nating lahat. Yung kwento ng mabuting Samaritano. At dito may kita natin, sa dinami-dami ng taong dumaan, may paring dumaan, mayroong isang Levitiko na dumaan, pero hindi nila tinulungan yung isang taong nilapastangan ng mga magnanakaw. Pero ang tumulong sa kanya ay yung isang Samaritano. Hindi niya kaano-ano. In fact, mayroon silang animosity. Pero tinulungan ng Samaritano. At maaring magtanong din yung mga taong iba, bakit niya tinulungan? At siguro, hindi man niya sinabi, ang nasa puso ng Samaritano, bakit hindi? Bakit hindi ko tutulungan? Nangangailangan tong taong ito. Kailangan bang magkababayan kami bago ko siya tulungan? Kailangan bang magkasundo kami lagi bago ko siya tulungan? Hindi. Dahil ang pag-ibig at paggawa ng mabuti ay hindi kumikilala ng mga boundaries. Ang paggawa ng utos ng pag-ibig ay hindi nalilimitahan ng mga boundaries na sineseta natin sa ating buhay. And that is also the principle of Saint Martin de Porres.
Whenever people would maybe ask, why? He would simply ask in his heart, say in his heart, why not? Hindi naman kinakailangan magkaroon ka pa ng mataas na posisyon o kung anumang kredibilidad para tumulong sa kapwa. Pero at that moment na nangangailangan ng tulong ng ibang tao, it is at that precise moment that we should give it. Kung minsan, bakit ba nahihinder yung mga tao na tumulong sa iba? Because when faced with that situation, halimbawa dito sa gospel, marahil at the back of their minds, yung paring dumaan, kaya hindi siya tumulong, sabi niya, bakit ako? Ganon din yung isa pang taong dumaan, bakit ako? When we ask that question, bakit ako? It is a loaded question. Halimbawa, pagagawin ka ng magulang mo, maghugas ka ng plato, gawin mo ito. Minsan yung mga anak nag-aaway, bakit ako? And that question is loaded. Ibig sabihin nun, bakit ako ang gagawa niyan? Mas marami na akong ginagawa. O di kaya naman, bakit ako ang gagawa niyan? Masyadong mababa yan para sa aking status. Bakit ako ang gagawa niyan? Hindi ko naman siya kaano-ano. So when we pose those questions, we are not being charitable because we separate the person from us. We think that they are lower than us, and we think too highly of ourselves. But Saint Martin wasn't like that. Para sa kanya, kaya ano man yung trabaho, gagawin ko. Kaya sino man yung tutulungan ko, tutulungan ko. Why? It's not because of who I am, but because that person needs my help. And this is an occasion for me to make him feel the love of God in his life. Kaya nga't hindi katakataka kung bakit si San Martin ay naging santo. He did not simply study the Word of God, but he lived the Word of God. And his life was a proclamation of the love of God.